Noong ika-28 ng buwan, sa isang operasyong hindi pa kailanman nakita ang kalakihan, bigla ang naglunsad ng pag-atake ang pinagsanib na puwersang panghimpapawid ng Amerika at Israel at matagumpay na napatay ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa isang precision airstrike. Ang impormasyong ito ay naibahagi na rin namin sa ilang naunang ulat. Maraming matataas na opisyal at commander ng Iran ang kasamang nasawi. Kabilang dito ang Chief of Staff ng Iranian Army na si G. Mousavi, ang Defense Minister na si G. Nasadeh, at ang commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, na si GPP. Masasabing ito ay isang napakalaking dagok sa puwersang nagsisilbing gulugod para protektahan ang rehimeng Islamiko ng Iran. Ang senior advisor ng Supreme Leader na dating kalihim ng Supreme National Security Council, si Samkhani, ay nasawi rin kasama ang marami pang ibang matataas na opisyal. Sa pamilya naman ng Supreme Leader, kumpirmadong nasawi rin ang kanyang anak na babae, manugang at apo sa pag-atake sa kanilang pribadong tirahan. Sa kabuuan, ito ay isang napakalupit na dagok mula sa alyansang US-Israel. Bukod dito, maraming commander na namamahala sa mga ballistic missile launch site sa Isfahan at Tabriz ang pinaniniwala ang nasawi nang tamaan ng mga bunker buster bomb ang kanilang mga underground silo. Ang mga tiyak na pangalan ay hindi pa inilalabas. Hindi rin nagpahuli ang US Navy na nagpakawala ng mga nakamamatay na atake laban sa hukbong dagat ng Iran. Noong unang araw ng buwan, nagpost si Pangulong Trump sa Truth Social. Kagagaling ko lang sa isang briefing na nagsasabing winasak at pinalubog natin ang 9 na barkong pandigma ng Iran na ang ilan ay malalaki at mahalaga. Tinutugis natin ang mga natitira pa. Malulubog din sila sa ilalim ng dagat. Sa isa pang pag-atake, winasak natin ang malaking bahagi ng kanilang Naval Command Headquarters. Sa kabila nito, mahusay ang takbo ng ating hukbong dagat. Kinumpirma ng US Central Command CENTCOM na pinalubog nila ang isang Jamaran-class na frigate ng Iran habang ito ay nasa daungan pa lamang sa Chabahar sa Gulpo ng Oman. Ito ang unang opisyal na kumpirmasyon ng pinsala sa hukbong dagat ng Iran. Ang 8 iba pang barko ay maaaring mga fast missile boat, patrol boat, maliit na submarine o support vessel na tinamaan ng mga Tomahawk missile mula sa mga US destroyer, mga F/A-18 na eroplano mula sa aircraft carrier o mga B-2 Spirit cruise missile. Malinaw na ito ay isang napakahusay at sopistikadong koordinasyon sa pagitan ng hukbong dagat at himpapawid ng Estados Unidos. Malaki ang tulong ng Israel, ngunit kitang-kita rito ang napakalakas na puwersa ng militar ng Amerika. Ang Air Force ang may misyong magsagawa ng surgical strikes para patayin ang mga general at matataas na lider. Samantala, ang Navy naman ang umatake sa mga barkong pandigma ng Iran. Ano ang layunin nito? Ito ay para mawalan ng kakayahan at oras ang Iran na mag-react at isara ang Strait of Hormuz gaya ng kanilang banta noon. Ang dahilan kung bakit nag-atubili ang Amerika na atakihin ang Iran ay dahil sa kakayahan nitong isara ang Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 20% ng supply ng enerhiya ng buong mundo. Ang mga bansang mayaman sa langis sa Gulf ay dito lahat dumadaan para mag-export. Ito ay isang napakahalagang daanan at kapag isinara ito ng Iran, napakalaki ng magiging pinsala sa buong mundo. Ngunit inatake ng Amerika ang hukbong dagat ng Iran na malinaw na nagpapakita ng kanilang kahandaang magbigay pa ng mas mabibigat na dagok kung susubukan ng Iran na isara ang Strait of Hormuz. Bago nito, hindi rin naman nanahimik lang ang Iran. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para kontrahin at atakihin ang mga barkong pandigma ng US sa iba't ibang paraan.
Inihayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps na nagpakawala sila ng hindi bababa sa 4 na ballistic missile na direktang tinarget ang Abraham Lincoln Carrier Strike Group na nasa Gulpo ng Oman. Gayunpaman, ayon sa impormasyon mula sa panig ng Amerika, hindi nasira ang nasabing barko at wala man lang ni isang missile ng Iran ang nakalapit dito. Alam naman natin na ang bawat US aircraft carrier ay hindi nag-iisa. May kasama itong buong battle group, kabilang ang mga submarine at destroyer at napakaraming air defense system na kayang-kayang protektahan ang carrier mula sa anumang banta. Kaya malinaw na ang mga pahayag ng Iran na inatake nila ang Lincoln ay kalahati lang ang totoo. Nagpakawala nga sila ng missile pero natamaan ba nila ang barko? Malinaw na hindi. Ginamit din ng Iran ang mga high-speed unmanned boat na puno ng pampasabog bilang mga suicide drone para guluhin ang depensa ng mga US destroyer gamit ang swarm tactics. Ang taktikang ito ay naging popular sa Ukraine. Ang mga mobile missile launcher sa baybayin ng Iran ay patuloy ding nagpapaputok sa mga patrol boat ng koalisyon. Ayon sa panig ng Amerika, matagumpay na naharang ng Aegis Defense System at ng mga F-35C na eroplano ang lahat ng banta mula sa Iran. Patuloy na naglunsad ng mga fighter jet ang US carrier para magsagawa ng mga airstrike. At matapos ang pagtatangka ng Iran na atakihin ang mga barkong Amerikano, agad na natukoy at winasak ng puwersa ng US ang mga missile launcher ng Iran. Partikular na pinalubog ng Amerika ang Jamaran-class frigate ng Iran sa daungan pa lamang ng Chabahar habang naghahanda itong umalis. Ginamit din ng US ang mga stealth B-2 at F-35 na eroplano para tugisin ang mga mobile missile launcher sa baybayin ng Iran upang masigurong ligtas ang daanan ng mga barko. Ginamit din ng US ang mga Tomahawk at anti-ship missile para walisin ang hukbong dagat ng Iran sa Gulpo ng Oman at sa Strait of Hormuz. Ang Iran ay mayroon lamang humigit kumulang 20 hanggang 25 malalaking barkong pandigma. Karamihan ay mga fast missile boat. Kaya ang pagkawala ng 9 na unit ay isang napakabigat na dagok, katumbas ng 35,040% ng kanilang surface fleet. Halos paralisado na ng Amerika ang hukbong dagat ng Iran. Mahihirapan na silang protektahan o isara ang Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 20% ng enerhiya ng mundo. Nagdeklara ang Iran na gagamit sila ng mga anti-ship missile at drone para gumanti, ngunit ang kanilang kakayahang gawin ito ay malubhang nabawasan. Malinaw na naabot ng Amerika at Israel ang kanilang layunin na in-neutralize ang banta ng Iran sa karagatan. At iyon ang pinakagustong gawin ng Amerika. Inatake nila ang Iran habang may pangamba na baka maisara ang Strait of Hormuz. Ngayon, ang pangambang iyon ay pansamantalang nawala. Ang mga pag-atake ng Iran sa US Navy sa ngayon ay itinuturing na isang kabiguan sa aspetong militar, ngunit ginagamit naman ito ng Iran sa media para pakalmahin ang publiko matapos ang pagkamatay ng Supreme Leader Khamenei. Kinumpirma ng US na may 3 sundalo silang nasawi at 5 ang malubhang nasugatan. Ngunit ang mga casualty na ito ay nangyari sa isang base sa lupa sa Qatar na tinamaan ng ballistic missile ng Iran at hindi sa mga barkong pandigma. Noong unang araw ng buwan, ang Press TV, isang istasyon ng telebisyon sa wikang Ingles na pinapatakbo ng gobyerno ng Iran, ay nag-post sa social media platform na X na isang pansamantalang komite ng 3 radikal na Shiite cleric ang hahawak sa kapangyarihan ng Supreme Leader. Ang 3 ito ay sina Iranian President Masoud Pezeshkian, Ayatollah Alireza Arafi na pinuno ng Guardian Council at si Gholam Hossein Mohseni-Ejei na dating Intelligence Minister at kasalukuyang Chief Justice.
Ayon sa ulat ng state media ng Iran, ang tatlong individual na ito ang kumontrol sa gobyerno bago pa man mapili ang kahalili ni Khamenei. Si Pangulong Pezeshkian ay lumabas sa telebisyon noong Linggo, unang araw ng buwan, at nagbigay ng isang talumpati na tila pre-recorded. Sa kanyang video message, ipinahayag niya ang kanyang pakikiramay sa pagkamatay ni Supreme Leader Khamenei at sinabing sinimulan na ng pansamantalang komite ang kanilang gawain. Idineklara rin niya na bibiguin ng sandatahang lakas ng Iran ang kanilang mga kaaway at iginiit na kasalukuyan nilang winawasak ang mga base ng kalaban. Ayon sa mga tagamasid, si Pezeshkian ay isang medyo moderatong leader sa Iran. Ang pagiging isa niya sa tatlong miyembro ng pansamantalang komite ay maaaring isang magandang senyales para ipagpatuloy ng Iran ang pakikipag-usap sa Estados Unidos. Noong unang araw din ng buwan, sinabi ni Pangulong Trump sa CNBC na ang aksyong militar ng US sa Iran ay ahead of schedule. Sinabi rin niya sa Fox News noong parehong araw na 48 na leader ng Iran ang napatay. Sabi niya, maganda ang takbo ng lahat, napakabilis. Ang bilis ng mga pangyayari, walang makapaniwala sa tagumpay natin. 48 na leader ang napatay sa isang iglap lang. Dito, may isang tanong na lumalabas. Bakit ganoon kabilis napatay ang mga leader ng Iran? Marami ang nagtataka kung bakit ang isang supreme leader na mahigpit na binabantayan tulad ni Khamenei ay madaling napatay. Ang sagot ay dahil sa kanilang sobrang pagtitiwala sa mga armas mula sa China at Russia. Isang nakakahiya at nakakalungkot na pangyayari ang naganap noong Enero 2026 sa Venezuela at ngayon noong Pebrero 2026 na ulit ito sa Iran. Ang mga air defense radar at missile system na gawa sa China at Russia na ipinagmamalaki ni Maduro at Khamenei ay hindi gumana ng maayos o hindi man lang gumana. Ayon sa mga source, ang S-300 at Tor radar systems na ibinigay ng Russia sa Iran ay itinuturing na alas nila laban sa mga stealth fighter jet. Gayunpaman, sa unang yugto ng airstrike, maraming S-300 radar at command vehicle ang tiyak na winasak ng Israel at na-jam ng US military. Ang Tor short-range air defense missile na ginagamit para protektahan ang mga nuclear facility ay hindi rin epektibong nakaharang sa mga drone, lalo na sa mga pumapasok sa mababang altitude. Matapos malusutan ng Israel ang air defense system na galing China sa loob ng 4 na oras noong 2025, agad na nag-import ang Iran mula sa China ng mga HQ-9B long-range air defense missile system, pati na rin ng mga bagong radar control system. Gayunpaman, ang kanilang performance sa kasalukuyang airstrike ng US at Israel ay napakahina at lubhang nakakadismaya. Ibig sabihin, sinubukan ng Iran na itama ang kanilang pagkakamali pero lalo lang lumala ang sitwasyon. Ayon sa mga ulat, ang maximum range ng HQ-9B ay umabot na sa mahigit 200 kilometers at ang minimum interception altitude nito ay bumaba na sa 19 metro. Ang HQ-9B ay may kakayahang labanan ang electronic jamming at atakihin ang mga high-speed target na may mababang radar cross-section na may ilang specs na katumbas ng modernong S-400 system ng Russia. Dahil dito, mabilis na nakapasok ang HQ-9B sa international air defense market nitong mga nakaraang taon. Gayunpaman, sa ilalim ng mga tiyak na estratehiya ng US at Israel, ang mga tila makapangyarihang air defense system ng China at Russia ay halos naging walang silbi. Matapos mapatay si Khamenei at ang 40 pang matataas na opisyal ng Iran, doon lang napagtanto ng mga leader ng Iran ang kawalang silbi ng mga air defense system ng China at Russia laban sa lakas ng US-Israel Air Force. At doon lang din nila naintindihan ang malubhang kahihinatnan ng paghamon sa Estados Unidos.
At malinaw na sa harap ng pagkamatay ng matataas na lider ng Iran, ang mga opisyal sa Zhongnanhai, China ay marahil nangangamba na kung magkaroon ng digmaan sa pagitan ng US at China, baka hindi rin sapat ang kanilang air defense system para protektahan sila. Noong unang araw ng buwan, taong 2026, sa kampanya ng airstrike sa Iran, unang beses na ginamit ng US sa labanan ang mga Lucas Suicide Drone Squadron. Ang resulta, matagumpay na pinagsama-sama ng mga drone na ito ang pagwasak sa mga barkong pandigma at Naval Command Headquarters ng Iran na nagpapatunay na mabilis na natutunan ng Amerika ang taktikang gamitin ang sarili nilang sandata laban sa kanila. Isang taktikang ipinakita mismo ng Iran at Russia noon. Ang mga suicide drone ng Amerika ay produkto na kinopya ng US mula sa Shahed ng Iran, in-upgrade, at ang unang beses na ginamit sa tunay na labanan ay laban mismo sa Iran. Ito ay isang napakapait na katotohanan. Dati, marami ang nanunuya kung bakit ang isang superpower tulad ng Amerika ay kumokopya pa sa Iran na nagnanakaw ng disenyo ng Shahed. Ngayon, naiintindihan na ng lahat. Ito ay ang taktikang beaten with their own stick. Ang Shahed, mula sa pagiging isang murang laruan sa kamay ng Iran, ay naging isang killer sa himpapawid. Nagsimula ang UAV program ng Iran noong 1980s sa gitna ng digmaan nila sa Iraq dahil sa arms embargo. Pinagsama nila ang reverse engineering mula sa mga napabagsak na US drone tulad ng RQ-170 at mga murang commercial parts na nabibili sa merkado. Ang lakas ng Shahed 136 ang yumanig sa mundo. Ang Shahed 136 ay may simpleng tatsulok na pakpak, isang 4-cylinder piston engine na ang tunog ay parang motorsiklo o grass cutter. Napakamura nito. Nasa 27,000 hanggang $50,000 lang kumpara sa mga cruise missile na milyon-milyong dolyar ang halaga. Ang paggamit ng swarm ng Shahed para ma-overload ang air defense system ng kalaban ay isang pamilyar na taktika ng Iran. Kahit 90% pa ang mapabagsak, sapat na ang iilang makalusot para wasakin ang target. Unang gumawa ng ingay ang Shahed noong 2019 nang atakihin nito ang mga oil refinery ng Aramco sa Saudi Arabia at naging pangunahing armas sa mga gulo sa Middle East. Sa digmaan sa Ukraine, nagsimulang mag-import ang Russia ng Shahed 136 noong huling bahagi ng 2022 at pinangalanan itong Geran 11-2. Ginamit nila ito para sa malawakang pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya, mga imbakan ng bala at mga lungsod sa Ukraine na pumilit sa Kyiv na gumamit ng mga mamahaling air defense missile tulad ng Patriot para lang mapabagsak ang mga murang target. Nagtayo ang Russia ng malalaking pabrika sa Alabuga Special Economic Zone para sila na mismo ang gumawa ng Geran 2 sa tulong ng teknolohiya mula sa Iran. In-improve din nila ang GLONASS navigation system, dinagdagan ng radar absorbent paint para maging mas stealthy at pinalitan ng plastic na katawan ng mas matibay na composite material. Pagsapit ng 2026, kaya nang gumawa ng Russia ng libu-libong unit kada buwan. At ito pa rin ang nagbibigay ng bentahe sa militar ng Russia sa larangan ng digmaan gamit ang mga Shahed na ito para atakihin ang energy infrastructure ng Ukraine na nagdulot ng matinding pinsala. Ngunit ang pinakakagulat-gulat sa kasalukuyang labanan ay ang pagkopya ng US, isang technological superpower, sa disenyo ng Iran para gumawa ng sarili nilang drone. Ang Lucas, na pinaikli para sa low-cost unmanned combat attack system, ay binuo ng kumpanyang SPJW-RKS sa Arizona at inilunsad noong huling bahagi ng 2025. Ito ay halos eksaktong kopya ng Shahed 136 sa itsura, ngunit may puso ng teknolohiyang Amerikano dahil sa mga superior na upgrade. Ang Lucas ay hindi lang isang one-time suicide drone.
Pwede itong palitan ng module para maging reconnaissance drone na may gimbal camera, electronic warfare o pang-atake. Mayroon itong artificial intelligence, AI, para sa automatic target recognition at kakayahang mag-coordinate bilang isang team nang hindi na kailangan ng direktang kontrol mula sa tao, na panlaban sa mga jamming device ng Iran at Russia. Napakamura rin nito, nasa $35,000 lang, na nagbibigay daan sa US na gumawa ng maramihan alinsunod sa pilosopiya ng expendable weapons na ginagamit ng kanilang mga kalaban. At sa kampanyang Epic Fury na kasalukuyang nangyayari sa Iran, unang beses na ginamit ng US ang mga Lucas Squadron na ito sa labanan. Ang resulta ay higit pa sa inaasahan. Matagumpay na winasak ng mga drone na ito ang mga barkong pandigma at Naval Command Headquarters ng Iran. Kaya ang tanong, ano ang pagkakaiba ng Shahed version ng Amerika sa orihinal na version ng Iran at Russia? Ginamit din ng US ang reverse engineering sa mga Shahed na nakuha nila sa larangan ng digmaan para gawin ang Lucas. Ang Shahed 136 ng Iran at Russia ay tinatawag na cruise missile ng mga mahihirap. Ang pilosopiya nito ay quantity over quality. Ginamit ng Russia ang libu-libo nito sa Ukraine para ubusin ang air defense system ng kalaban. Kung gagamit ang Ukraine ng isang Patriot missile na nagkakahalaga ng $4 milyong para pabagsakin ang isang Shahed na $30,000 lang, para sa Russia, panalo na sila sa aspetong ekonomiya. Habang nagpapatuloy ang War of Attrition, ang panig na unang maubusan ay siyang matatalo, tatanggap ng kasunduan o susuko. Samantala, ang Lucas, ang Shahed version ng Amerika, ay hindi lang kinopya ang itsura, kundi in-upgrade ang utak nito na nagbigay dito ng maraming bentahe. Pwede itong lagyan ng recon camera, iba't ibang klase ng warhead depende sa misyon at mga jamming device. Mayroon itong network na nag-uusap-usap. Kung mapabagsak ang isa, ang mga natitira sa swarm ay automatikong maghahati-hati ulit ng target nang walang utos mula sa command center. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ginamit ng US ang sariling sandata ng Iran laban dito. Sa pag-atake noong 28 ng buwan at unang araw ng sumunod na buwan, nagpakawala ang US ng mga grupo ng Lucas na may dalang mga device na nagpapanggap na signal ng malalaking eroplano para lituhin at ilabas ang mga air defense ng Iran. Matapos malantad ang posisyon ng mga air defense, saka naman sumugod ang mga tunay na Lucas na may dalang pampasabog at mga cruise missile para wasakin ang mga barkong pandigma at command center ng Tehran. Ang resulta, ang paglubog ng 9 na barkong pandigma ng Iran ay may malaking kontribusyon mula sa mga swarm ng Lucas na ito na nag-overload sa mga radar system sa mga barko, na naging dahilan para hindi na malaman ng mga tripulante kung alin ang decoy at alin ang tunay na suicide drone. Ang digmaan noong 2026 na ito ay patunay na handang matuto ang Amerika mula sa kanilang kalaban. Sa pamamagitan ng pag-convert sa disenyo ng Shahed bilang isang matalino at murang armas, binura ng US ang bentahe sa War of Attrition na dating hawak ng Iran at Russia. Ang koordinasyon ng swarm gamit ang Artificial Intelligence AI ay isa ring sikretong sandata na nagpapangyari sa Lucas na maging mas mapanganib kaysa sa orihinal na bersyon mula sa Iran. Tinutulungan nito ang US na dominahin ng husto ang mga barkong pandigma at air defense system ng Iran at maging ng iba pang kalaban sa hinaharap. Hindi tulad ng Shahed ng Iran na lumilipad sa isang pre-programmed na ruta, ang swarm ng Lucas ay mas matalino dahil sa kanilang internal network na tinatawag na MUSIC. Kapag inilunsad, ang swarm ay automatikong naghahati-hati ng gawain. Ang ilan ay magiging decoy para maakit ang radar.
Ang ilan ay magiging scout para maghanap ng butas sa depensa at ang iba ay ang mga killer na may dalang pampasabog. At kung ang isang command drone o isang miyembro ng swarm ay mapabagsak, agad na aayusin ng AI ang network. Ang mga natitirang drone ay automatikong magbabahaginan ng data at magbabago ng ruta para masigurong may kahit ilan man lang na makakalusot sa depensa. Sa madaling salita, ito ay isang sistema na may puso ng teknolohiyang Amerikano at talagang napakatalino. Maaaring sa hinaharap, ito ang magiging armas na gagawin ng maramihan ng Amerika para harapin ang mga mabibigat nilang kalaban tulad ng Russia o China. Sa labanan kung saan pinalubog ang 9 na barkong pandigma, ginamit ng US ang taktikang ito ng napaka-epektibo. Sadyang lumipad ang swarm ng Lucas sa mga komplikado at magkakasalubong na landas. Ang air defense system sa mga barko ng Iran, kahit moderno, ay naghang o na-overload dahil kailangan nitong subaybayan ang 12 ng target na sabay-sabay at hindi regular ang galaw. Kinontrol ng AI ang swarm para atakihin ang mga barko mula sa lahat ng direksyon, 360 degrees ng sabay-sabay. Dahil dito, hindi na nakahabol ang mga close-in weapon system ng Iran at nagkaroon ng mga blind spot na nakamamatay. Bukod pa rito, ang swarm ng Lucas ay may kakayahang automatikong kilalanin ang target na siyang pinakanakakatakot na upgrade kumpara sa orihinal. Kung i-jam ng Iran ang GPS, lilipat ang Lucas sa paggamit ng AI camera para ikumpara ang itsura ng lugar at ng barko. Hindi na nito kailangan ng GPS. Sa halip na bumanggalang sa katawan ng barko, sinanay ang AI ng Lucas na kilalanin at direktang tumama sa mga mahahalagang bahagi tulad ng command bridge, missile launcher o radar system. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Trump na sa maikling panahon lang ang mga malalaki at mahahalagang barko ng Iran ay tuluyang na-disable. Ang swarm ng Lucas ay hindi lumalaban ng mag-isa. Sila ang nagsisilbing tagapaglinis ng daan. Unang sumusugod ang Lucas para ubusin ang mga air defense missile ng Iran. At kapag naubusan na ng bala ang Iran o nalito na ang kanilang radar, saka naman papasok ang mga Tomahawk cruise missile at F-35 na eroplano para tapusin ang mga high-value target. Ang pag-deploy ng Amerika sa kanilang Scorpion Special Task Force na ang pangunahing sandata ay mga Lucas drone ay ginawang libingan ng hukbong dagat ng Iran, ang Strait of Hormuz. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na gumamit ang US ng napakaraming murang drone para dominahin ang isang regular na hukbo. Ang pangyayaring ito ay tiyak na nagpapakaba sa mga lider sa Beijing at Moscow. Ipinagmamalaki ng China na mas magaling sila sa industriya at supply chain ng paggawa ng UAV kaysa sa US at maaga silang namuhunan dito para sa gamit sibil at militar. Ang mga UAV ay ipinagmamalaki ng Beijing. Gayunpaman, nahuli man ang mga Amerikano, sila naman ang nauna sa dulo dahil mas mataas ang kanilang teknolohiya, mas advanced ang AI at mas epektibo ang kanilang Jansuit. Ang China ay umaasa sa kanilang bentahe sa dami ng tao na handang lumaban at mamatay at sa kanilang malaking industriya bilang pabrika ng mundo na may kumpletong supply chain, murang presyo at mabilis na produksyon. Iyon ang kanilang bentahe. Naniniwala silang matatalo nila ang US sa isang mahabang war of attrition. Gayunpaman, sa huli, ang modernong digmaan ay hindi lang tungkol sa kung sino ang mas matapang o mas handang mamatay, kundi isang labanan ng mataas na teknolohiya, high-performance na armas, at kakayahang mag-coordinate sa isang malawakang labanan. At sa mga aspetong ito, ang Estados Unidos pa rin ang nagpapakita ng kalamangan laban sa mga kalaban nitong Russia, China at ngayon Iran. Tingnan na lang natin sa hinaharap
Kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng China at US, kung gagamitin din ba ng Amerika ang mga taktikang sinubukan na nila sa Venezuela at Iran?